Today we're going to investigate the most creepy house dito sa Slovakia. Ang Bratislava Haunted House. Dami ko nang naririnig sa loob. Ayoko na. Ang bahay na to ay matatagpuan sa gitna ng Forest Park. Walang makapagsabi ng tunay na dahilan kung bakit ito inabandona. Maraming kwento ang nagpasalin-salin sa paglipas ng panahon na ang bahay daw na to ay malas at maraming nakatirang elemento. Hapon na nang marating ko ang Forest Park at talaga namang napakalawak nito. Pero dahil unang tapak ko sa lugar, ay hindi ko ito kabisado. Ayun mga katuklas, nandito na ako sa Forest Park na sinasabi nila na mayroong isang abandonadong bahay na itinuturing na haunted. Kaso ang problema ko lang, hindi ko alam kung saan yung tamang daan. Hahanapin ko to, kailangan bago dumilim makarating tayo doon. Dahil pag dumilim sa daan, mas mahirapan tayo. Tara, hanapin natin. Ayon sa aking pagtatanong, ay mayroon ditong shortcut. At yun ay kailangan kong matagpuan ang isang maliit na gate. Kanina pa ako paikot-ikot, nahirapan ako makita yung abandonadong bahay. Pero base dun sa mga pinagtanungan ko, meron daw isang gate na pwedeng daanan mas mabilis. Kaso ang problema, nakita ko siya, nakakandado. Ito, hindi naman natin siya pwedeng sirain dahil baka mamaya meron mga nagbabantay dito na hindi natin nakikita, mas mapapasama pa tayo. Mapanganib ito at maaaring mayroon ditong mababangis na hayop katulad ng oso at ng mga baboy ramo na umaatake daw sa mga tao na napaparaan dito. Grabe, nakakatakot naman dito. Sobrang sukal ng daan. Kaya ako dadaan dito. Wala na. Tarik. Ang hirap dito pag inabutan ako ng dilim kasi may mga pwes na hayop dito. Ito ang problema. May daan sa kaliwa, may daan sa kanan. Pero hindi pa lang kung didiretso ako dun. Ay, problema to. Okay, bahala na. Ilang oras din ang lumipas at kung saan-saan ako napadpad. At ang isa pang ipinangangamba ko ay baka hindi ko na matandaan ang daan pabalik. Nahirapan akong tuntunin kung saan yung daan papunta dun sa haunted house. Kung makapansin nyo, meron siyang parang mga bangin. Kaya lang doon ako dumaan sa pagitan. Ang mahirap pa dito, baka sa kakalakad ko, makasalubong ako ng mabangis na hayop. Nakakatakot yung daan. Sobrang tarik. Determinado ako na matagpuan ang haunted house at ang isa pang palatandaan ay malapit daw ito sa paligid ng isang lawang isinumpak. Kailangan siguro natin humanap pa ng ibang daan para makita natin yung tamang lokasyon. Kaya pahirapan talaga yung paghahanap na to. Sa tinatahak kong landas ay naparaan ako sa isang malaking crucifix at dito ay dumalangin ako na samahan niya ako sa aking paglalakbay at ingatan sa anumang elemento o espiritu na maaari kong makasalamuha sa aking pupuntahang bahay. Nang bigla akong napahinto dahil sa nakita ko. Dahan-dahan tayo sa paggalaw para hindi mabulabog yung usa. Palagay ko hindi pa to ganun katanda dahil maiksi pa yung sungay. Pero totoo pala na maaari nating ma-encounter to. Huwag naman sana yung mabangis na baboy ramo o masaklap pa ay yung oso. Isang batang usa na matalas ang pakiramdam at tila nagbibigay ng babala na hindi lang siya ang maaari kong makasalubong sa aking mga dinadaanan. Pag ito yung makikita mo, talagang makakaramdam ka ng uhaw. Kaya lang baka abutan tayo ng dilim. Kailangan natin magmadali. Nagpatuloy ako sa paghahanap hanggat sa marating ko ang pinakakinakatakutang bahay sa lugar ng Bratislava. Ayun, sa wakas, natagpuan ko rin yung hinahanap ko na haunted house. Sinasabi nila na ito ang pinaka-nakakatakot na bahay na naabandona dito sa Slovakia. Tutuklasin natin kung bakit nga ba ito tinawag na haunted. Kaya tara, samahan niyo ako at pasukin natin yung loob. Kahit maliwanag pa sa labas, ay nakakakilabot na itong pagmasdan. At habang kinukuhanan ko ang ilang eksena, ay mapapansin ang tila paggalaw ng isang bahagi ng halaman na para bang dito ay may hindi ako nakikitang dumaan.
Sa di kalayuan ay mayroon pang isang abandonadong bahay, pero hindi ko na ito napuntahan dahil wala akong matatawiran. Sobrang creepy ng bahay na to. Pakiramdam ko, may nakamasid sa akin mula sa bintana. Nakakapangilabot. Ayon sa mga naglipa ng kwento, ay mayroon daw ditong binihag na mag-ina noong taong 1890s. At sa kagustuhan nitong mapalaya ang kanyang anak, ay gumawa ito ng paraan. At nang makalabas ang bata, ay humarang ito sa pintuan upang ang masasamang loob ay kanyang pigilan na mahabol ang kanyang anak. Tuluyang nakatakas ang bata at ang kanyang ina ay dito na binawian ang buhay ng mga bumihag at pinaniniwalaan na ang mga buto nito ay ibinaon sa malalim na parte ng kinatitirikan ng haunted house. Maraming dumadaan dito ang nakakakita ng mga sumisilip sa bintana tuwing hating gabi. And the most creepy part is, dahil matagal na nga itong abandonado, ay wala nang gusto pumunta rito, lalo na sa pagkagat ng dilim. Mapapansin na ang abandonadong bahay ay napapaligiran ng mga bakod na bakal at posibleng ipinagbabawal na ito na pasukin ng kahit sino man. Subalit dahil gusto kong tuklasin kung talaga nga bang haunted ito, ay naglakas loob ako na ipagpatuloy ang investigasyon. Alam kong hindi ito kaaya-aya, kaya't binabalaan ko kayo na huwag itong gagayahin. At ang mga susunod na eksena ay sigurado akong hindi nyo hahayaan na hindi ito mapanood. Sa bungad pa lang ng pintuan ay tumatayo na ang balahibo ko. Paano pa kaya kung marating ko na yung loob? Lumalaw nga rin loob. Meron pa naman na naiwan ang mga gamit. Tapos dito, yung hanggan sobrang luma na. Gusto ko mamaya nakakita yung hanggan, pero parang napakalupok. Maliwanag man sa labas ay hindi ito sapat dahil balot na ng kadiliman ang loob nito. Kaya't kailangan kong gumamit ng flashlight para magsilbing gabay. Napakalamig sa loob. Sobrang lamig. Iba yung parang nasa labas ka kumpara sa nasa loob. Loob pa yung mga kwa. Pero ang titig mo mabuti yung sahig. Parang nililinis kasi makinis. Medyo makinis pa yung leg. Subukan natin buksan yung air. Ang napaparaan daw dito at naliligaw ay nakakakita ng isang babaeng dumudungaw sa bintana at kung minsan ay tunog na nagmumula sa loob na parang nagwawalis. Pinali na yung mga pintaan. Talagang siguro yung nabandera na to. Tapos yung mga kahoy na. Alas sa anin na. Sira-sira na. Kinahanay na. Ang nakapagtaka lang, hindi ko maintindihan kung ano yung mga kulay pula na nasa taas. Saka yung sa hikya, kung mapapansin natin, parang laging binawalis. Kaya kapag doon nato to, wala nagpupunta. Bakit yun? Ito yung itsura. Dapat to, marami nakatambak to na putik, na mga kalat. Pero kung ma-obserbahan natin, makinis oh. Nakita ko ang isang pintuang kahoy at ito ay nabubulok na. Posible kaya na ito ang pinto na hinarangan ng isang ina para makalaya ang kanyang anak. May pintuan sa likod, pero yung pintuan, yung pinako. Hindi natin alam kung bakit, pero siguro, para hindi na rin pasukin ng iba. Pero sa tagal ng panahon, hindi naman naiwasan talaga na pasukin to. Kaya unti-unti nasira lalo. Marunok na yung kisame. Tapos parang kapiligtan mo yung kisame niya. Parang may kulay doon. Ano ba yung kulay niya? May parang kumakatas na kulay pula. Nakakahinayang dahil nasayang lang ang bahay na ito sapagkat wala nang gustong manirahan dahil malas daw. Sobrang luma na ng bahay. Matagal na itong abandonado. Halos nasisira na yung kahoy, nalambot na. Napakalambot na ng kahoy. Kaya yung mga ganito, madaling masira. Ang mahirap lang sa ganito, mamaya bibilang ng limos taas. Butas-butas na. Gagawa ako ng isang paranormal investigation dito. Pero titignan ko muna kung ano pa ang nasa ikalawang palapag. Tapos sa baba, titignan ko ngayon yung taas.
Sinusubukan ko tignan ko yung EMF, mag-trigger. Pero dito sa baba, wala pa naman gano'ng madedetect yung EMF natin. Nandito pa ang ilang lumang kagamitan at matapos kong libutin ang baba ay tinungo ko na ang sirang hagdanan. At sa pag-akyat ko dito ay mayroon pala akong matutuklasan na magdadagdag ng takot sa aking mga hakbang. Sobrang tagal lang ng bahay na to. Sa forma pa lang ng hagdanan, alam mo marupok na. Yung EMF natin stable pa rin. Ibig sabihin, wala pa siyang detect dito sa baba. Yung taas, susubukan natin ngayon. Pero dahan-dahan tayo. Kasi, pag nagkamali tayo ng tapak dito, gagabog tayo dito. Pero tingin ko naman matibay pa kasi bakal eh. Subukan natin. Lahat. Lahat tayo sa tapak-tapak. Yung mga salamin yung taas, basag-basag na. Ay, wala na siyang ano. Dito sa part na to, bakal pa rin siya. Kaso ang problema, mahirap ng tawirin. Wala palang tatapakan. Pag nakit mo sa hagdan. Pero pag umakbang tayo, hulog tayo. Wala nang tatapakan. Ito yung itsura ng second floor niya. Nakasabit sa kisame ang kalahati ng katawan ng isang makamandag na ahas at maaaring ito ay nakakubli sa pagitan ng mga nabubulok na kahoy. Kaya't lubhang mapanganib para sa mga pupunta dito. Ito ang sinasabi ko. Balat na ahas oh. Ang laki oh. Ito ang mahirap dito. Baka mamaya biglang may malaglag na ahas. Ang laki oh. Oh, tayo yung balahibo ko. Ayun oh. Parang cobra. Sulit dun sa may kisame. Gusto ko sanang pasukin itong taas, kaso walang dadaanan. Malalagdag tayo dito. Ngayon, gagawin ko na lang, papakita ko sa inyo yung itsura ng taas. Halos bago pa eh. Kaya malamang dito pa yung ahas. Kaya bababa na tayo, baka mamaya biglang malaglag sa atin. Sinimulan ko na ang paranormal investigation at ang una kong ginawa ay ang tinatawag nila na Charlie Charlie game o Charlie Charlie Paranormal Method. Ngayon, papatayin ko muna yung flashlight. Susubukan kong gamitin yung tinatawag nila na Charlie Charlie Paranormal Method. Gagamit tayo ng dalawang lapis. Ipapwesto ko to ng nakakross. Sabi nila, pag gumalaw to, nandito yung spirito o kaluluwa ng isang namayapa sa lugar na to. Kaya sisimulan na natin yung paranormal method. Ipinwesto ko na ang mga lapis at nagbukas ng kandila para makapagsimula na tumawag sa mga espiritu. Meron ako dito isang ghost ball. Yung ghost ball na to, hindi basta-basta ito iilaw kahit alugin ko. Maliban na lang kung sobrang lakas ng pwersa, nakakanti dito. Pag binagsak ko to, ganito ang mangyayari. Hindi siya basta-basta umiilaw ng simpleng galaw lang. Kaya ipipwesto ko to sa bandang likod din. At pag umilaw to, makikita nyo kung may gumalaw o tinaya ko. Ipinwesto ko na ang ghost ball sa aking likuran at nagsimula na ako sa dapat kong gawin. Meron ba ako dito kasama na elemento o espiritu? Kung mayroon akong kasama, maaari mong pagalawin yung lapis na nasa harapan ko. O kaya ay pailawin yung bola na nasa likod ko. Nandyan din yung EMF detector. Pwede kang lumapit para makita ko kung mag-trigger to. Papaluin mo siya ng pula para mapatunayan natin na talagang may kasama ako dito. Ulitin ko ng 3 beses. Ito magpapatunay kung talagang may kasama tayo dito. Sa 3 beses, nagagamitin ko to. Kailangan gumalaw ka. Pag hindi gumalaw yung lapis na to, isa lang ang ibig sabihin. Hindi totoo yung Charlie Charlie Paranormal Investigation na yan. Unang beses. Kung may kasama ako dito, inuulit ko. Pagalawin mo yung lapis na nasa harapan ko. Most of the clips in this scene was uncut. Pero nang reviewin ko ang audio, ay may mga boses na remehistro at kayo na ang bahalang humusga.
Medyo napalingon tayo sa likod kasi bilang parang may gumaluskos. Pero, syempre, baka guni-guni lang natin yun. Hindi tayo babatay doon. Titignan natin yung lapis kung gagalaw. Kung nakita nyo na gumalaw yung lapis at di ko nakita, comment nyo na lang. Pero hindi natin ito dadayain para maging parehas tayo sa lahat ng nanonood sa atin. Sa pangalawang pagkakataon, meron ba akong kasamang elemento dito o espiritu na hindi namin nakikita? Sa pangalawang pagkakataon, meron ba akong kasamang elemento dito o espiritu na hindi namin nakikita? Sa pangalawang pagkakataon, tatanungin kita, meron ba akong kasamang espiritu dito o elemento na hindi ko nakikita? Maaari mong galawin yung lapis at pagalawin to. At patunayan kung talaga nag-i-exist kayo. Maaari mong galawin yung lapis at pagalawin to para patunayan kung talagang nandito ka. Dito ay muli akong napalingon dahil parang may malamig na dumampi sa aking balikat. Marami na ako naging experience na pagpunta sa mga ganitong lugar. Pero para maging parehas ako, yung lugar na to sobrang nakakilabot talaga. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng sabihin na meron tayong kasama dito hanggat hindi gumagalaw tong lapis na nasa harapan ko. Kaya sa pangatlong pagkakataon at sa uling pagkakataon, kung may kasama ako ditong espiritu o elemento na naninirahan dito sa lugar na to, pagalawin mo yung lapis. Charlie, nandito ka ba? Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, are you here? Mayroon ba akong kasama dito na hindi ko nakikita? Kung mayroon, kalabitin mo ako sa likod. Magparamdam ka sa akin. Meron akong motion sensor ball sa likod ko. Pailawin mo to kung nandito ka. Nandito rin yung EMF detector ko. Pwede kang lumapit at pag-triggerin mo ng pula. 3 beses na kitang tinawag, pero hindi ko nakitang gumalaw yung lapis. Kaya bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung mayroon akong kasamang elemento dito, espiritu o kaluluwang ligaw na hindi ko nakikita, maaari mong pagalawin yung lapis na nasa harapan ko. O kaya patayin yung kandila na nasa harapan ko. Nire-respeto ko yung mga nanditong kaluluwa, yung mga naninirahan dito. Subalit gusto ko lang patunayan kung talaga nga ba nakakabalik yung mga espiritu. Marami nang gumagawa ng mga ganitong paranormal activity. Pero para maging parehas ako dun sa mga nanonood sa akin, gusto ko nang makita nila nagagalaw to nang walang daya. Bakit ko nilagay yung mic sa harapan ko? Para makita nyo, kung gumalaw yung lapis na to, hindi ko to hinipan. At hindi ko to ihipan, hindi ko gagawin yun. Bibigyan pa kita ng 2 minuto. Pag hindi gumalaw tong lapis na to, ay babaliin ko na. At magpapaalam na ako sa'yo. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, are you here?
Hindi ko alam kung gumalaw yung lapis sa paglingon ko. Pero habang nakatingin ako doon sa lapis, hindi ko mapaliwanag kung hangin lang yung parang nagpagalaw sa kanya pero konting-konti lang. Dahil hindi nagbago yung direksyon. Kaya hindi ko pa rin i-accept na may gumalaw ng lapis. So dahil hindi gumalaw yung lapis, ito lang yung nagpapatunay na yung Charlie Charlie Paranormal Game o Charlie Charlie Paranormal Method ay hindi totoo. Binali ko na yung lapis at nagpaalam sa mga espiritu o elemento para hindi sila sumama. At ang sunod kong ginawa ay nagpasayaw ako ng isang manikang papel gamit ang isang lihim na orasyon. Oh, teka. Masyado naman kayo seryoso eh. Bago ko tapusin yung video ko na to, ay papakita ko sa inyo na ang pagsayaw ng manika na to ay hindi totoo. Maraming gaya ang pwedeng gawin kung hindi ito lubos na matutuklasan ng maayos. Kaya ngayon, ay papakita ko sa inyo na ang pagpapasayaw sa manika ay hindi totoo. Panoorin nyo kung paano. Una, nilagyan ko ng tali. Kung napapansin nyo, ay mayroong tali. At ang manika ay nakatayo pa rin. Pero bakit nga ba ito gumagalaw at sumasayaw? Ito ang dahilan. Tatapat ko yung ilaw para mas lalo nyo maintindihan. Mayroon ako isang paper dolls. At ang paper dolls na to ay naigagalaw ang mga paa at naigagalaw ang mga kamay. Kung mapapansin nyo, ang aking paghawak ay ganito. Pag ibinaba ko siya, iniipit ko yung kamay at pinasabit ko sa tali. Saka ako sasabayan ng pagpalo. At sa pagpalo na yun, yun ang magsisilbing dahilan para sumayaw yung manika. Papakita ko sa inyo. Ayan. Sumasayaw yung manika dahil may tali. Ito yung nagiging daya, kaya napapasayaw yung manika. Kaya hindi totoo na mayroong dancing paper dolls. Pauwi na sana ako, pero di ko inaasahan na mayroong makakilala sa atin. Isa pala natin siyang subscriber at kasama niya ang kanyang asawa. Gusto nilang maranasan ang mapasok ang haunted house. Ayun, nakakita tayo ng mga subscribers natin dito sa Slovakia. Gusto nilang sumama, gusto nilang makita yung loob. Gusto nilang ma-experience kung ano nga ba yung nasa loob. Kaya tara, papasilip natin sa kanila. Do you want to see what is happening inside? Is this your first time going inside here? There's a lot of broken glass. Hindi sila nagtagal sa loob at lumabas din agad. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nakita sila. Ang dami ko nang naririnig sa loob. Ayoko na. Ang bahay na ito ay nananatiling nakatayo sa kagubatan ng Bratislava. At sa kabila ng nakakatakot na kwento tungkol dito, ay mas nangibabaw sa akin ang kwento ng mag-ina. At ito ang patunay ng wagas na pagmamahal ng isang magulang para sa kanyang anak. Kaya't kung napapanood mo ito ngayon, ay sabihin mo sa kanila at iparamdam kung gaano mo sila kamahal habang may pagkakataon ka pa.